Sa wikang Ingles po muna. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagpapatay sa taong 2025. Amen! Salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Patuloy po nating binabati ang lahat ng mga tapat na sumusubaybay sa ating programang Thursday Celebration. Welcome po, lalong-lalo na mga first time na naka-tune in. Salamat po sa pagsama ninyo. Thank you for being with us. God bless you po habang nanonood po kayo ng programang ito. Ganon din sa ating mga viewers and partners from the global families, regional families 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 12. Kamusta po kayo riyan? Of course, ang mga global families natin na faithful na nanonood sa atin, mabuhay po kayo. Binabati natin ang mga Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Rizal Sector, and the Central Church. Maligayang panunood po sa inyong lahat. So, appreciate po namin kung magla-like kayo, comment, and share itong ating programa. We long to hear from you. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa panalangin para sa ating bansa, ng bansang Israel at ang bansang Amerika. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord, na ikaw ang may hawak ng lahat ng bansa. Tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Lord. Hayaan mo, Panginoon, kami po'y magbalik loob sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa mga kasalanan namin sa bansang ito. Salamat din, Lord, sa iyong sariling bansang Israel. Lord, nakakawasak ng puso, Lord, yung mga nangyayari sa kanya. Pero subalit, Lord, alam namin na ikaw ang may alam mo ang mga sumusunod na mga pangyayari. Father, we pray, Lord, for the Christian Jews, Lord, yung mga Messianic Jews na nagtitiwala sa iyo. Thank you, Lord. Pagpalain mo sila, Panginoon. And Father, we pray for America, Lord. Isang kaibigan, isang alay ng aming bansa, Lord. Palakasin mo siya, Lord. Lord, kahit anong gawin ng kaaway, Lord, hindi siya mapapatumba, Panginoon, because you are with her, O God. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Well, ang iyong pag-ani ay tunay na nakasalalay sa iyong pagtatanim. Ulitin ko po yun. No? Yung iyong pag-ani, halimbawa, inaasahan kang aanihin mo. Hindi lang yung financial ani, pati yung health mo, emotions mo, di ba, sa work mo, okay, sa pakikitungo mo sa mga tao. Ang iyong pag-ani ay tunay na nakasalalay sa iyong pagtatanim. Kung may mga tinanim kang mabuti, then ikaw ay ani ng mabuti. No? Yan po yung katuruan ng lola ko noon pa. Sabi niya sa akin, kung ayaw mong itong gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba. Ayun din po yan. Napakabuti po ng ating Panginoon. 2 Corinto chapter 9 verse 6. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. 2 Corinto 9 to 6. So medyo pagbulayan po natin yan sa ating mga puso. Basahin din po natin yan sa wikang Ingles. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. 2 Corinthians 9:6. Yan po ang ating tema ngayon. At sa buwan na ito ng Hunyo, tayo po ay mga partners po sa gawain ng Panginoon, especially sa Seed Power.
Partnership at sineselebrate po natin ang 31st year ng anniversary ng Seed Power Partnership. Ang isang gardener o magsasaka ay hindi nagwi-wish na hindi siya umani sa kanyang tinanim. Tama po ba? Siyempre lahat ng magtatanim, ang magsasaka, ang kanila talagang nais ay makita nila yung tanim, yung inani nila at magbunga. Alam niya dahil may tinanim siya, siya ay aani ng mainam. Kasi alam ng magsasaka, nagtanim siya. 'Di ba? So alam niyang aani siya ng mainam. Pero sa maraming tao na nagpupunta sa church at nananalangin, 'di ba? I-bless ang kanilang unknown seed, hindi alam kung may seed o wala. Ang mga binhi na hindi naman nakita. Okay, so kahit magtanim ka na magtanim, pero if it's an unknown seed, hindi mo alam kung ano yung tinanim mo, wala kang aanihin. Then, tama po ba? Sa farming o pagsasaka, ay hindi nakakakuha ng ani kung wala kang binhing, anong gagawin? Itinanim. Okay, so yun po, kung wala kang binhing tinanim, paano yan? Di ba? Kahit maglulupasay ka doon, mag-pray ka, mag-fasting ka, pero kung wala kang tinanim na binhi, wala kang aanihin. Maliwanag po ba? Thank you, Lord. Alam niyo po, meron akong nabasa noon, kakilala din, si Kainggo, na magsasaka ay maaring tumayo sa sakahan ng buong araw at buong gabi at nanalangin kay Lord. At sa manalangin siya ng harvest, nandun siya sa gitna ng bukid, nagpipray siya doon, Lord, meron akong harvest, salamat po Panginoon sa miracle harvest na to, thank you Lord, in Jesus' name. Pero subalit, kung wala siyang tinanim na butil or seed, ang mga panalangin niya ay wala ring bisa. Tama po ba? Kahit pray ka ng pray, kung hindi ka naman kumilos, hindi ka nagtanim, hindi ka nagtanim ng panalangin, hindi ka nagtanim ng kabutihan, wala rin tayong aanihin. Kaya nga, kung may pangangailangan ka, ang tanong, nagtanim ka ba ng binhi? For example, marami tayong pangangailangan sa buhay. Tama po ba? Finances, kailangan natin ng acceptance, kailangan natin ang recognition, di ba? Pero kung wala tayong tinanim, walang binhi, maaring maulanan, maaring sumikat ang araw, pero walang resulta dahil pagdating sa biyaya ng Diyos, dapat po ito ay tinataniman. Alalahanin nating walang pagtatanim na wala ring pag-ani. Okay, pag walang pagtatanim, walang pag-ani. Sana po ay bubaksak na yan sa puso natin at saka sa isip natin ng sagundit na nagtatanong, ba't kaya hindi ako umaani? Di ba? Ba't kaya wala akong blessing? Maganda pong tanungin natin sa sarili natin yan. Nakapagtanim ka na ba? Yun ang sunod na tanong ko. Kung di pa, ay saan mo magandang itanim ito? Okay, ang magandang tanong yan dahil sa darating na linggo, itong June 29, ay pinapahayag po namin, meron tayong pagdiriwang ng ating 31 anibersaryo ng Seed Power Partnership. Okay, tayo po ay meron pang pagkakataon na magtanim para sa ating basketball court. Gusto po natin magkaroon ng basketball court dun sa 13 Martires. Pagpalit ng bubong dito sa dome. So, kailangan din po natin yan, mga pambayad po sa bubong. At para sa ating dream parking building, we're dreaming of a parking building na tinataniman na rin natin po. Dito po, pwede tayong magtanim o magbigay ng seed. Ang seed na ito ay pihadong tutubo. Alam niyo naman dito sa JCSGO, matabang lupa po ito ng Panginoon. Sa pagpapalain po kayo ng Panginoong
Diyos. Hallelujah. So, in the meantime, ang pinaka-importante po ay matanim sa atin ang salita ng Diyos or ang gospel. Kailangan nyo na pong unang maintindihan natin. Kasi pag naintindihan, miracle na po yun. That's the greatest gift that we can receive from the Lord. Amen. So, unahin natin yung sarili natin sa pagtanggap kay Jesus, pagtanggap sa mabuting balita, pagtanggap sa gospel. Okay? Sabi po sa Bible na kung ipapahayag mo si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Romans chapter 10 verses 9 and 10. So nakasulat po yan sa Romans. Basahin po natin sa wikang Ingles. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9, and 10. So ito po ay makita natin yung connection, no, ng puso natin at bibig natin. No, kung ano pala yung laman ng puso, malalabas yun. So, halimbawa, nakakarinig ka ng mabuting balita, the gospel, the anointed word of God. At biglang may nag-click sa'yo, sabi mo, kailangan ko yan. Yan pala yung hinahanap ko sa buhay ko. Di ba? Kasi achiever ka na, mayaman ka na, matalino ka na, pero meron ka pa rin hinahanap. Yan po ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso. Kaya, ang sabi naman ng Panginoon, hindi naman siya mahirap tanggapin. Ginawa na nga niya lahat na sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, gustong-gusto niya ang bawat isa sa atin ay maligtas, masave. So, yun po ang nais ng Panginoon. Paano natin siya aanyayahan? Then, through the mouth. No? Hihilingin natin ang kanyang pagdating sa ating mga puso na ko-confess natin, dideklara natin na si Jesucristo ang ating Panginoon. Siya na yung boss natin, hindi na yung sarili natin ang boss natin. Maliwanag po ba? So kung nais siyo pong tanggapin ng Panginoon, may narinig kayong salita ng Diyos kanina. Okay? Na tutulong sa atin, sa pagunlad natin, sa kapayapaan natin, at sa kagalakan, no? Sa buhay. Kasi ang hirap din mabuhay kung parati kang galit, di ba? Ang hirap mabuhay kung parati kang inis, or parati kang naiinggit, or magulo ang emotions. Kaya po, pag tayo po ay sumusuko sa Panginoon, lahat po yan, dala-dala. So, ang Panginoon naman po, napaka-patient na tayo'y tinutulungang magbago araw-araw. So, kung nais niyo pong tanggapin ng Panginoon, imbitahin siya sa puso niyo, sumunod po kayo sa simpleng panalangin ito. And this can make a difference in your life. Sabihin niyo, Ama, sumunod kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, kinikilala kita bilang Panginoon ko. Ikaw ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. At binigyan mo ako ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa akin. Hayaan mo, Panginoon, ako ay magamit mo upang dala ko rin ang mabuting balita sa marami pang tao dito sa mundo na nasa kadiliman. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo, Lord. In Jesus' name, Amen. 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 So kung ginawa niyo yan, kinilala niyo ang Panginoon na siya ang inyong Lord, di ba? Overall, highest authority. Pag siyang kinilala niyo ang highest authority,
Alam niyo, walang problemang hindi natin mahaharap dahil kasama natin ang Diyos. Kung ano ang problema ang hinaharap mo ngayon, trust God. Manalangin ka sa Lord, tulungan mo ko, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, susunod po sa ating programa ngayon ay ang prayers for healing. Sabi po sa unang Pedro chapter 2 verse 24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iiwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Unang Pedro 2:24. So maliwanag pong sinasabi niya, no? Even sa wikang Ingles, as we read this in English, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 1 Peter 2:24. Sa maliwanag pong sinasabi ng Panginoon, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, meron pong advantage yun sa atin. Unang-una, napatawad ang ating mga kasalanan. Hindi mo na kailangang magpako ka pa sa krus or gumapang ka pang paluhod or maglatiko ka sa likod mo para patawarin ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi mo kakayanin yan, anak. Ako na ang gagawa para sa iyo. At dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nakamit natin ang kapatawaran. Kung hihingi ka ng repentance or mag-sorry ka sa Panginoon sa mga kasalanan mo, then siya po ay nagpapatawad at niyayakap niya tayo pabalik sa Kanya. Binibigyan tayo ng bagong pagkakataon, bagong biyaya, bagong araw sa ating mga buhay. Amen. So, ang importante po ay ma-realize natin to, yung kanyang pag-ibig sa at kasama rin po doon ang kagalingan. Sabi niya ganun, sa pamamagitan ng mga sugat na tinumuko sa krus ng Kalbaryo, gumaling ka. Kahit anong sakit mo na dala-dala ngayon or nagsasuffer ka sa katawan mo, sa pangalan ni Jesus, pagkagalingin ka ng Lord. Actually, pinagaling ka na dun pa sa krus ng Kalbaryo. It's a matter of ma-apply natin na yung ginawa niya doon, ma-apply natin sa buhay natin ngayon. Amen po ba? Praise God. Thank you, Lord. Okay, so lahat po ng mga may sakit, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Hindi po aksidente na nanonood kayo nito. God is reaching out to you. Wala pang problema kung nasa internet tayo because yung prayers can reach out to you. Amen. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa lahat ng mga may karamdaman, may sakit, may mga na-feel sa kanilang mga katawan, Lord, na hindi ka nais-nais. Panginoon, we pray, Lord, for healing, Lord, for healing to be upon them. Sa pamamagitan ng mga sugat mo, sila ay gumaling. Ang taong ito ay gumaling at gagaling ng gagaling. Salamat po, Diyos. Touch them, Lord. In Jesus' name, Lord, through the cyberspace, Lord, touch them. Wala pong imposible sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pasalamat po kayo sa Lord. Yung mga hindi nyo nagagawa dati, kung hindi nyo naiikot yung leeg nyo, ikot nyo na. Ganyan. O itaas ang kamay. Dahan-dahan. Ayan, di ba? Masakit ang mga likod. Okay, itaas nyo po. Okay, kung hindi kayo nakakatayo, tumayo na po kayo ngayon. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Araw-araw, pasalamat po kayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. At sa susunod nating portion ay yung overflow of the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay gift din sa atin ng Panginoon. Nung umakyat na po siya sa langit, na andun ang kanyang mga disiplina, nakatingala sila. Ang sabi ni Lord, huwag kayong magulimahanan. Ang Holy Spirit ay bababa para tumulong sa inyo. Magturo sa inyo, tumulong, samahan kayo. Di ba kaya ng pag-akyat niya, hindi tayo pinabayaan.
walang kasama, no? Si Holy Spirit bumaba. At ang purpose ng Holy Spirit is to empower the believers. Tayo ay palakasin, bigyan ng kapangyarihan lahat ng nananampalataya kay Kristo. Para tayo makapaglingkod, para tayo makapag-witness, masabi natin sa ibang tao na si Jesus ay buhay. Si Jesus ang ating Panginoon. Gagamitin din natin to, yung power ng Holy Spirit para sa spiritual warfare. Alam niyo namang may kalaban tayo dito sa mundo. Ito po yung mga kampon ng Satanas. Pero alam niyo po sila, dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Calvary, sila po ay talunan na. Sa pangalan ni Jesus, nagtatrying hard lang sila. Pero pag ikaw ay kilala mo ang Panginoon Jesucristo, ginanggap mo siya, kinikilala mo siyang Panginoon sa lahat ng Panginoon, then alam niyo yung mga spiritual beings na yan sa spiritual warfare, meron din po silang mga ranggo, may mga demonyito, demonyo, yung si Satanas, may principalities, may powers, yan. Alam niyo po, takot sila sa ating Panginoon Jesucristo. Takot sila sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesucristo. So binibigyan din tayo ng Holy Spirit, ng boldness, ng lakas ng loob para tayo ay makapag-share ng ating testimonies. So kailangan po natin yan. Thank you, Lord. Sinulat nga po sa unang Korinto 2:4, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita, batay sa karunungan ng tao, upang kumbinsin kayo. Sa halip, pinatunayan ng Banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Unang Korinto 2:4. So, nagpapasalamat tayo sa Holy Spirit na hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang ngayon, kasama natin ang Banal na Espiritu dito sa planetang lupa. Hindi pa siya umaalis. Diba? Talagang inaalagaan niya ang bawat nananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo pong mga mananampalataya, kung hindi nyo pa hinihiling yung overflow of the Spirit o yung baptism of the Holy Spirit sa inyo, parang kulang pa yun. Kaya kailangan po, tinuturo ng Biblia, ang bawat isa sa ating nananampalataya ay may kapangyarihan ng banal na Espiritu. Diba? Yun ang iniwan niya sa atin, yung kapangyarihan na yan. Hindi yan yung kapangyarihan ng mga mangkukulam, o kung ano ng mga occult, hindi po. Ito'y kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. By the Holy Spirit, the Holy Spirit's power is within us. Amen? Ito po ay dapat lang nating ma-recognize, dapat natin ito pong gamitin sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah. Ganun din po yan. Pag hindi kayo nagtatanim ng salita ng Diyos, hindi nyo maintindihan din ang nais ng Banal na Espiritu para sa atin. Connected po yan. Salita ng Diyos, the power of the Holy Spirit, the crucifixion and the resurrection of our Lord. Kinumpleto po niya lahat. Thank you, Lord. So, paano tayo makakatanggap? Una, naisin natin, i-desire natin, Lord. Gusto ko yung sinasabi sa Bible na yan. Kapangyarihan, maka-overcome. Lord, ang dami ko pong hinaharap ng mga challenges. Minsan nawawalan ako ng pag-asa. Wag po. Meron tayong Banal na Espiritu ever present sa ating mga buhay. So, paano natin tatanggapin? Lumapit tayo sa Lord. Empty natin yung ating sarili, kung ano yung mga nangyari sa atin sa past or sa nakahapon, di ba? Maraming nangyari sa ating buhay. I-surrender po natin yan sa Panginoon. Mag-umpisa tayong malinis ang ating puso na tinatanggap natin ang Panginoon. At ito po ay papaalala lahat ng Lord, the Holy Spirit, dahil gusto niya tayong magamit niya sa mga huling araw na ito bilang mouthpiece niya sa pagdadala natin ng mabuting balita. So tayo po'y lumapit sa Panginoon, humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat and surrender na natin lahat yung mga hindi natin mapatawad, yung mga sama ng loob, bitterness, di ba? Kung isang katutang, ang kapal-kapal ng bitterness sa puso. So it's about time.
today. Today is your day, June 25, 2025. Okay, ito po yung panahon na surrender na po natin at hingin natin ang fresh anointing of the Holy Spirit na mag-overflow yung Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Sabihin nyo, sumunod kayo sa panalangin, sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa pagpapadala ninyo ni Panginoong Hesukristo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi niyo po kami iniwang ulila sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Lord, na ako'y nakakilala sa iyo at ngayon, Panginoon, hinihiling ko ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na lumukob sa aking buhay, O Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Sige po, hingiin niyo ang Holy Spirit para sa buhay niyo. From your heart, sige po, hingiin niyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat humiling nito. O God, kaya mo silang puspusin, kaya nyo silang abutin, O God. In Jesus' name. So, handa nyo po yung mga sarili. I will minister the baptism of the Holy Spirit even through this internet, through the cyberspace. Wala pong imposible sa Panginoon. As long as yung puso mo nagnanais na makatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At may kalaki po itong bonus. Ang bonus nito yung prayer in tongues natin. Pag nabaptize ka ng Holy Spirit, bibigyan ka ng Holy Spirit ng prayer language. Okay, ito po yung nanggagaling dito sa ating tiyan at ito lalabas po yan yung sound na yan. Pero ano po yan? Controllable by you and of course the Holy Spirit. Siya ang nagbibigay sa atin. Hindi na maiksi, magbawala ka na, magiging mukha ka ng eng-eng. Hindi po. Ito po ay panalangin na ini-inspire ng Holy Spirit. Okay? Ang Holy Spirit, pag nananalangin tayo in tongues or in our prayer language, yung Satanas sa Diablo at mga kampo niya, hindi nila maintindihan ang lengguaheng ito. Kaya umaalis na lang sila. Sabihin na, hindi na natin kaya yung tao, marunong na, may kapangyarihan na ni Lord. Kaya aalis na, maghahanap sila ng mga taong kakaya-kayanin nila. Okay? So ayaw po natin yun. Kasi gusto natin magamit tayo sa karya ng Diyos, makashare tayo ng salita ng Diyos, makashare tayo ng kabutihan ng Diyos. Para kay Lord, walang talo. Kay Lord, parating tagumpay. Tandaan niyo yan. Amen. Amen. Kahit yung lulugo-lugo ka na, pero naalala mo pa, may power pala ang Holy Spirit. Tapos nag-tongues ka, lalakas ka, pabalik. So yung tongues po, yun ang prayer language po natin. Okay, so mamaya matatanggap niyo po yan. So lahat po tayong nanalangin na, tayo po ay ginive up na natin yung mga bitterness. Ngayon po ay tatanggap na tayo ng baptism or the overflow of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Taas niyo po ang mga kamay ninyo sa Panginoon. Lord, sa panghala ni Jesus, Panginoon, salamat, Lord. Ikaw ang umaabot sa bawat isang nanunood ngayon, Lord. Ikaw ang meron kang plano para sa kanila, Panginoon. Father, I pray, Lord, for supernatural strength, Lord, to come upon them. And Lord, marami pong salamat, Lord, even for the overflow of the Holy Spirit sa kanilang buhay. Lord, let there be the overflow of the Spirit sa buhay mo. Open your mouths kung meron pong mga syllables na nakalagay ang Panginoon na ilabas nyo na. La, da, kung anumang syllable. Pareho ng maliliit na bata, nag-umpisa sila, syllables lang po, pero habang lumalaki sila, naku, dumandaldal na po yung mga bata. So, gayon din po tayo. No? Inumpisan lang tayo ng Lord sa gift niya na maliliit na prayers, syllables, pero kung papracticein po natin araw-araw with the power of the Holy Spirit, lalago ng lalago ang ating prayer language. At pag may mga challenges ang kaaway, pag may challenges na dumating, mga problema, harapin nyo. Pag-pray kayo in tongues. Amen. Mag-pray kayo in tongues. Hindi ko nakakalimutan yung isang sister nga dati. Nakwento ko na dito yan. Pauwi siya. Madilim yung lugar. Tapos, parang naramdaman niya may
may tatlong lalaki yata yun na sumusunod sa kanya, 'no? Parang kinabahan na siya. Tapos sabi niya, "Lord, tulungan mo ako, hindi ko 'to kaya." Hinarap niyang gano'n, nagtang siya. Nagulat yung mga kalalakihan, ang lakas ng boses niya, "Hola masakanda yari-yari alamasi." Gano'n, ang lakas-lakas. Nagtakbuhan po sila palayo sa kanya. Akala nung mga lalaki, eng-eng o baka meron ding mga sandatang dala 'tong babae na 'to. So tingnan niyo, niligtas siya ng banal na espiritu yung time na niligtas siya ni Lord sa panahong yun. So kung saan naman pupuntahan natin or magkakaproblema tayo, don't give up, mag-pray ka. Karapatan mo yan, yung mag-pray na yan, binigay sa'yo ng Panginoon yan. Okay, so dapat dadami ng dadami ang mga Kristiyano na marunong mag-tongues, na marunong mag-pray in the Spirit kasi hindi pa makakatagal ang kaaway sa ganitong atmosphere sa isang bansa. Tama po ba? Praise God. So ngayon po ay yan, tanggapin na natin. Kung mga nakamiss kanina, tanggapin pa natin. Receive the overflow of the Holy Spirit sa iyong puso. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, God bless you. Isulat mo lang sa amin kung nakatanggap ka ng overflow ng Holy Spirit at kapangyarihan. And your life will never be the same. Hindi na po ganun ang buhay nyo. Ang buhay nyo ay gaganda, magiging mainam, at magiging maunlad. Hindi naman biglaan, ano. Pero nandun na po kayo sa lakad ninyo sa pananagumpay. Thank you, Lord. So ngayon po, susunod na po yung ating generous giving. Dito po sa programang ito ay nakikipag-partner tayo sa mga nais makipag-partner. Wala pong sapilitan nito kung magkano halaga ang pwede ninyong ma-contribute sa ating mga pagdala ng gospel kung saan-saang lugar. Sabi po sa Bible, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, nor of necessity, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberally, which causes thanksgiving through us. 2 Corinthians 9, verses 9 and 10, and 10, 7 to 8, and 10 to 11. So napakaganda po ng pangako ng Diyos na yan. And this talks about giving, di ba? Ito po yung pagbibigay natin ng part ng ating mga hanap buhay, ng ating energy, ang pera, di ba? Napakahalagang part sa isang tao. Pero pag natuto kang mag-surrender nito sa Panginoon, hindi ka mapoproblema sa pera. Pero pag naka-focus ka sa pera, saan ka kukuha, di ba? Magkano, ganyan, ganyan. Pag yun parati ang focus, nawawala po yung pera. Pero pag kay Lord tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, tumutulong tayo sa ating kapwa, nagdadala po tayo ng ating ikapu at ng seed power partnership, then hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi pangako niya yun eh. Sumusunod ka eh. So, wala siya talagang choice na kundi i-bless ka, pagpalain ka. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay na may kagalakan at kayang ibigay ng Diyos sa inyo ang kanyang nag-uumapaw na biyaya ng higit pa sa inyong pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay,
at nag-uumapaw rin ang inyong mabubuting gawa. At ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan upang lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang palagi kayong makatulong sa iba at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na binadadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Salamat sa mga taga-Korinto, galing sa taga-Korinto, chapter 9, verses 7 and 8 and verses 10 to 11. So, yan po ay maliwanag na instruction ng Lord kung paano iinam ang buhay natin. Kailangan marunong tayong magbigay nang sa ganun tayo rin ay makatanggap ko. Anong tinanim mo, aanihin mo. Kanina po dyan tayo nag-umpisa sa mga wikang yan. Kung anong tinatanim mo, aanihin mo. Okay, naniniwala ka ba doon? Kasi kung maniniwala ka doon, gagawin mo yan. Siyempre, yung mga ibang tao, nagtatanim sila ng mga kasamaan, ang aanihin nila kasamaan. Pag nagtatanim sila ng simangot, ang aanihin nila simangot. Kung nagtatanim sila ng sigaw, masisigawan din po sila kung nahalata nyo na ba yan. Pero pag nagtatanim kayo ng kabutihan, nagtatanim kayo ng kaperahan, let's say pag Sunday, nagdadala tayo ng mga offerings natin, yung tithes kasi kay Lord yun, hindi atin yun. Yung 10% sa Lord talaga yun. The rest, you can use it. Let's say sa offering, pwede kayong kumuha doon. But we can start small, palaki ng palaki po yan. Pero pag maliit pa lang, parang ginukuripot mo na, ayaw mong magbigay. And nasa sa inyo po yan. Hanggang maintay nyo yung panahon na naintindihan ninyo at masaya kayong makakapagbigay. A cheerful giving. Praise God. So maraming salamat po. Para po sa ating mga announcements, ang household salvation natin ay patuloy po na yung pananalangin natin para sa ating mga kamag-anak. Naku, wala na yatang katapusan yan, pero wag po tayong mapagod na ipag-pray po sila ng kanilang kaligtasan. Okay? At congratulations po sa napakamatagumpay na grand opening ng JCSGO 13 family. Diyan po sa 13 Martires sa ating dream campsite, yung facility po natin yan. Mamaya po siguro pwede nating ma-flash yung exact address. But we had our first celebration there nung last Sunday po. Salamat po kay Pastor Bong, kanyang mga anak at kanyang asawa na si Pastor Remeina, nagsuporta po dun sa grand opening po natin. Thank you so much. Alam kong lalong pagpapalain ni Lord ang Cavite. So please pray na maayos po lahat at maging kaaya-aya ito sa mata ng Panginoon. So salamat sa inyong pagdalo at pagsuporta sa gawain ito. Tuloy-tuloy na po ito ang pangangasiwaan ng mga pastors natin doon. Every Sunday, alas 3 ng hapon. Ayan, ang address po ay ang JCSGO 13 sa Bulek Road, Barangay Lubigan, 13 Martires. Andun po yung dream campsite. Doon po sa loob ng conference hall, gaganapin po yung ating every Sunday dyan po sa JCSGO 13. So, inaasahan po namin na makakarinig po kayo doon. Lalo na yung mga kalapit lugar ng 13 Martires. And sa June 29, this coming Sunday, ay celebration na nga ng ating 31st year anniversary of the Seed Power Partnership. Ayan, meron na tayong 31 years na tayo sa pagtataguyod ni Lord sa atin ng seed. At hindi po siya bumibitaw sa partnership natin. Ito pa ay gaganapin ng alas 9 ng umaga sa 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. So dito po ay mararanasan natin ang powerful time of anointing to prosper. Anointing to prosper. Yung bibigyan ka ng Panginoon ng biyaya upang ikaw ay
umunlad, 'di ba? Kasi minsan kahit gawin mo na lahat, hindi ka umuunlad, nababaon-baon ka pa sa utang. Pero 'pag ika'y nagtiwala sa Panginoon, susundin mo lahat yung mga sasabihin niya, then nagtatanim tayo, 'di ba, buong puso, then yung anointing to prosper will come. So dalhin ninyo ang inyong best seed para sa Sunday po, 9:00 ng umaga. Yan, hihintayin namin kayo. And congratulations din po sa lahat ng mga kabataan nakakumpleto ng Champs Camping diyan po sa Dream Campsite ng 13 Martires. Okay, yung 8 o'clock family, nakatapos po sila ng camping nila. Congratulations sa saya nila. Mukhang busog na busog po sila dun sa camp. Again, welcome back. At alam kong asset na kayo ngayon ng mga pamilya ninyo. Okay, ng eskwelahan ninyo, especially sa church na kinabibilangan ninyo dito sa JCSGO. Thank you so much sa lahat ng mga coordinators, mga pastors, at yung mga champ leaders po natin. Thank you, Lord. Ngayon naman ay magtapos na po tayo sa closing prayer natin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugon ng Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, thank you so much, Lord, sa araw na ito, Lord. Kung saan mo kami matagpuan sa lugar, Panginoon, at oras. Salamat, Lord, sa pag-share mo sa amin ng iyong salita. Nasa iyo nanggagaling ang aming pag-unlad. Hindi mo iniisip na kami maghirap at magdusa at magdalamhati dahil hindi namin kayang matustusan ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang Ama namin, Lord. Ikaw ang nagbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Lord, stir up that faith in this heart, Lord. Sino man ang nakikinig ngayon at nanonood. Salamat po, Diyos. Meron kang magandang nakalaan para sa buhay nila. At Lord, binibigyan namin sa iyo ang lahat ng luwalhati at pag-iibig sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Well, magkita-kita muli tayo sa susunod na Thursday dito lamang po sa ating Thursday celebration. God bless you and bye-bye.